Isang yak, isang matinis na yak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Para itong isang punyal na itinarak ng diretso sa puso ni Lina. Napahawak siya sa kanyang dibdib. May kung anong kumirot doon. Isang espasyong hindi na kailanman mapupunan. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang ilibing niya ang sarili niyang anghel. Ang sakit ay sariwa pa. Ang mga braso niya ay nangangawit pa rin sa paghahanap ng isang katawang hindi na niya mayayakap. At ngayon, ang iyak na ito. Hindi ito ang iyak ng kanyang munting anak, ngunit sapat na iyon para gisingin ang lahat ng pighati sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang huwag pansinin, sinubukan niyang takpan ng unan ang kanyang mga tainga. Ngunit patuloy ang pag-iyak. Palakas ito ng palakas, puno ng sakit at pangangailangan. Isang iyak na tila humihingi ng saklolo. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang maliit na kama sa loob ng quarters ng mga katulong. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod habang tinatahak niya ang pasilyo ng malaking mansyon ng mga De Leon. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng katahimikan. Isang katahimikang kabaligtaran ng ingay sa kanyang puso. Nagmumula ang iyak sa nursery room. Bukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Lina sa loob. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya si Leo, ang nag-iisang anak ng kanyang amo na si Sir Marco, na namumula ang buong katawan sa loob ng kanyang kuna. Walang tigil ang pag-iyak nito at tila paos na ang munting tinig. Walang bakas ni Brenda, ang yaya na dapat ay nagbabantay dito. Dali-daling pumasok si Lina. Hinawakan niya ang noo ng bata. Nag-aapoy sa lagnat. Ang kanyang mga labi ay tuyong-tuyo. Ang kanyang pag-iyak ay tila wala ng luha. Dehydrated. Brenda? Tawag niya sa hangin. Walang sumasagot. Tumingin siya sa mesang katabi ng kuna. May isang bote ng gatas doon, ngunit hindi man lang nabawasan ang laman. Nang amuyin niya ito, bahagya na itong panis. Tila matagal nang nakahanda at napabayaan. Nasaan ang yaya? Pero hindi yon ang mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay ang sanggol na nasa harap niya, na tila unti-unting nanghihina. Shh! Tahan na, munti! Halos pabulong niyang sabi, habang maingat na binuhat ang bata mula sa kuna. Ikinulong niya ito sa kanyang mga bisig. Idinuyan-duyan. Umaasang ang init ng kanyang katawan ay magbibigay dito ng kahit kaunting ginhawa. Ngunit patuloy sa pag-iyak si Leo. Itinutulak nito ang bote palayo. Hinahanap ng munti nitong bibig ang isang bagay na hindi maibigay ng malamig na gomang yon. Naramdaman ni Lina ang pamilyar na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang pagtigas. Ang gatas na dapat sana ay para sa kanyang anak. Ang gatas na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan, ng kanyang kawalan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib. Isang ideyang hindi tama sa mata ng iba. Isa lang akong katulong, anak siya ng amo ko. Ngunit habang nakatingin siya sa naghihirap na sanggol, lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Hindi na siya si Lina na katulong. Hindi na siya si Lina na naulila. Sa sandaling iyon, isa lang siyang ina na nakakakita sa isang sanggol na nanganganib ang buhay. Umupo siya sa silyang tumba-tumba sa sulok ng kwarto. Inayos niya ang kanyang damit. Sa nanginginig na mga kamay at nagdarasal na puso, dahan-dahan niyang inialok ang sarili sa umiiyak na sanggol. Sa una, tila nag-alinlangan si Leo. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng balat at ang amoy ng isang ina, kusa itong dumikit. At sa isang saglit, ang iyak ay napalitan ng tahimik na pagsuso. Napapikit si Lina. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng kakaibang koneksyon. Ang buhay na nawala sa kanya ay tila nagbibigay ngayon ng lakas sa isang bagong buhay.
Ang katawan ni Leo ay unti-unting lumambot sa kanyang mga bisig. Ang lagnat ay tila bahagyang bumaba. Ang kanyang paghinga ay naging mas kalmado hanggang sa tuluyan na itong nakatulog, payapa at ligtas sa kanyang yakap. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Lina ang isang pamilyar na bigat sa kanyang mga braso. Isang bigat na nagbibigay ginhawa, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang naglaho, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Sir Marco de Leon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa eksenang nasa harap niya. Ang gulat ay mabilis na napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng isang madilim na ulap ng galit na hindi maintindihan ni Lina. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nanigas ang buong katawan ni Marco sa kinatatayuan niya. Ang mga mata niya ay nakapako sa eksenang nasa harap niya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Lina, ang katulong, hawak nito ang kanyang anak, ang anak nila ni Isabela, at pinapadede ito mula sa sarili niyang katawan. Isang nag-aalab na galit ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Isang galit na ipinanganak mula sa pighati. Para sa kanya, ang eksenang yon ay isang paglapastangan, isang pambabastos sa alaala ng kanyang asawa. Si Isabela lang ang may karapatang gawin iyon. Si Isabela lang. Anong ginagawa mo? Nanginginig ang boses niyang tanong. Gulat na napatingin si Lina sa kanya. Ang kaninang payapang mukha nito ay napalitan ng takot. Mabilis niyang inayos ang sarili. Tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Sir! Nauutal niyang sabi, habang maingat na ibinabalik sa pagkakahiga si Leo. Mataas po ang lagnat ni Baby Leo at wala po si Brenda. Sakto namang humahangos na pumasok si Brenda. Ang buhok niya ay bahagyang magulo at ang mukha niya ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Sir Marco! Sigaw niya. Tila nagulat nang makita ang amo. Naku sir, buti na lang dumating kayo. Tumingin si Marco ng matalim kay Brenda. Saan ka galing? Bakit mo iniwan ang anak ko? Agad na bumuhos ang mga pekeng luha mula sa mga mata ni Brenda. Sandali lang po akong bumaba para kumuha ng malinis na tubig, sir. Pag-akyat ko, ayaw na niyang kunin ang bote. At nakita ko po siyang itinuro niya si Lina na ngayon ay nakayuko sa isang sulok, nanginginig. Nakita ko po siyang sinisira ang nakahandang gatas ni Leo. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Marco ang mga salitang yon. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay tila nagkabit-kabit sa kanyang isip. Bumubuo ng isang larawan ng panlilinlang, ang pagkawala ni Brenda, ang sirang gatas, at si Lina na ginagawang kailangan siya ng kanyang anak. Sinadya niya, sir, patuloy ni Brenda sa pag-iyak. Sinadya niyang magutom si Baby Leo para siya ang maging ina. Ang huling salita ay tumagos sa puso ni Marco na parang lason. Ina. Walang sino man ang pwedeng pumalit kay Isabela. Walang sino man. Sir, hindi po totoo yan. Halos pabulong na sabi ni Lina. Puno ng desperasyon ang kanyang mga mata. Nakita ko pong nilalagnat si Leo. Wala pong gatas na maiinom kaya ano? Sigaw ni Marco. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kaya ginamit mo ang pagkakataon para maging kailangan ka ng anak ko? Para palitan ng asawa ko? Hindi po, sir. Ginawa ko lang po yon para mailigtas siya. Ngunit hindi na nakikinig si Marco. Ang kanyang isip ay nababalot ng sakit at ng mga kasinungalingan ni Brenda. Ang nakikita lang niya ay isang babaeng sinusubukang agawin ang nag-iisang bagay na natitira sa kanya mula kay Isabela.
Mga gwardiya! Hindi niya naisip, basta na lang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. 2 gwardiya ang mabilis na pumasok sa silid. Palabasin niyo ang babaeng yan, utos ni Marco. Ang kanyang daliri ay nakaturo ng diretso kay Lina. Ngayon din, huwag niyong hahayaang may madala kahit isang gamit. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Sir, parang awa niyo na po. Saan po ako pupunta? Wala akong pakialam. Habang sa pilitang kinakaladkad ng mga gwardiya si Lina, palabas ng silid, nagpupumiglas ito. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, puno ng sakit at pagsusumamo. Sir Marco, maniwala po kayo sa akin. Ngunit tinalikuran na niya ito. Mula sa labas, narinig niya ang pagsara ng malaking gate ng mansyon. At kasabay noon, ang pagbuhos ng malakas na ulan. Nakahinga siya ng malalim. Inaasahang makakaramdam ng gaan, ngunit wala. Muling umiyak si Baby Leo sa kuna. Isang iyak na mas malakas, mas mapait kaysa kanina. Binuhat niya ang kanyang anak. Hinaplos ang likod nito. Ngunit hindi ito tumahan. Tumingin si Marco sa paligid ng tahimik na silid. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng kapayapaan ngayong wala na ang gulo. Sa halip, isang kakaibang kabag ang kanyang naramdaman. Isang katahimikan sa loob ng bahay na mas nakakabingi pa kaysa sa walang tigil na pag-iyak ng kanyang anak. Ang bawat patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang balat. Nakatayo si Lina sa labas ng malaking gate, basang-basa, habang ang mundo sa paligid niya ay tila gumuho. Ang mga ilaw ng mansyon sa likod niya ay nagsara, isa-isa, na parang mga matang ipinipinid sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Wala siyang dala, walang pera, walang damit. Tanging ang unipormeng suot niya at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang pinakamasakit ay hindi ang lamig ng ulan, hindi ang pang-aalipusta, kundi ang alaala ng mga mata ni Sir Marco. Mga matang puno ng galit at pagkasuklam. Mga matang minsan niyang hinangaan mula sa malayo dahil sa pagmamahal na nakikita niya roon para kay Ma'am Isabela. Ngayon, ang mga matang yon ang humatol sa kanya. Naglakad siya nang walang patutunguhan. Ang mga paa niya ay tila may sariling isip. Dinadala siya palayo sa lugar na yon ng pighati. Ang bawat sasakyang dumaraan ay nagahagis ng maruming tubig sa kanyang damit, ngunit hindi na niya ito alintana. Mas marumi ang mantsa na iniwan sa kanyang pagkatao. Ilang oras siyang nagpalaboy-laboy sa mga lansangan ng Maynila. Nanghihina at nanginginig sa ginaw. Sumilong siya sa ilalim ng maliit na shed ng isang tindahan sa gilid ng kalsada. Doon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak. Umiyak siya para sa kanyang anak na nawala. Umiyak siya para sa sanggol na si Leo na kanyang iniwan. At umiyak siya para sa sarili niyang wasak na puso. Ineng, ayos ka lang? Isang tinig ang pumukaw sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Isang matandang babae na may mabait na mukha ang nakatayo sa harap niya. May hawak na payong. Tubig! Gusto mo? Alok nito. Iniabot sa kanya ang isang maliit na bote. Hindi makapagsalita si Lina. Tumangulang siya habang nanginginig na tinanggap ang bote. Ako si Nena, pagpapakilala ng matanda. May maliit akong karinderya dyan sa kanto. Halika muna, magpatuyo ka. Magkakasakit ka niyan. May kung anong init sa tinig ng matanda na nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Sumunod siya rito, patungo sa isang maliit ngunit malinis na kainan. Pinaupo siya ni Aling Nena. Binigyan siya ng mainit na sabaw at tuyong damit. Hindi ito nagtanong. Tila naintindihan nito na may mga sakit na hindi kayang isatinig. At doon nagsimula ang bago niyang buhay. Tinulungan ni Lina si Aling Nena sa karinderya bilang kapalit ng pagkain at tirahan. Natutulog siya sa isang maliit na banig sa likod ng kusina.
Ang kanyang mga araw ay napuno ng paghihiwa ng sibuyas, paghuhugas ng pinggan, at pagsisilbi sa mga customer. Sinubukan niyang maging abala, sinubukan niyang kalimutan. Ngunit tuwing gabi, sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, bumabalik ang lahat. Ang pakiramdam ni Baby Leo sa kanyang mga bisig, ang init nito, ang amoy nito. Isang gabi, habang nagliligpit siya ng mga pinagkainan, napansin niya ang isang balita sa maliit na telebisyon na nakasabit sa pader ng karinderya. Isang sikat na business tycoon, kinakapanayam. Napatigil siya sa pagpupunas. Si Marco De Leon. Pinag-uusapan sa balita ang tungkol sa kanyang tagumpay sa negosyo, ngunit napunta ang usapan sa kanyang personal na buhay. Sinabi ng reporter na may kumakalat na balita na ang nag-iisang anak nito ay mayroong isang kakaibang karamdaman. Ayon sa aming source, sabi ng reporter, ang sanggol ay patuloy na nangangayayat at laging may lagnat. Nabitiwan ni Lina ang basahan. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na takot. Hindi maaari. Ngunit kahit anong pilit niyang itanggi, alam ng puso ng isang ina ang katotohanan. Ang sakit na nararamdaman ni Leo may kinalaman sa kanyang pagkawala. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nananaginip siya. Sa kanyang panaginip, naririnig niya ang yak ni Leo. Isang yak na humihingi ng tulong, isang yak na tumatawag sa kanyang pangalan. Nagising siyang humihingal, ang kanyang mga pisngi ay basa ng luha. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang aluin ang sariling puso. Patawarin mo ako, Leo. Patawad. Hindi ko maintindihan, Doc. Nagawa na natin ang lahat ng tests. Normal ang resulta. Bakit patuloy siyang nilalagnat? Napasabunot si Marco sa sarili niyang buhok. Pangatlong doktor na ito sa loob ng 2 linggo. Pangatlong pagkakataon na maririnig niya ang parehong sagot. Physically, Mr. De Leon, wala kaming makitang mali sa anak ninyo. Paliwanag ng matandang doktor habang tinitingnan ang chart ni Leo. Pero malinaw na may problema. He's failing to thrive. Hindi siya tumutugon sa anumang formula milk. At ang pag-iyak niya, it's not normal. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco, nararamdaman ang paggapang ng takot sa kanyang lalamunan. Nag-atubili ang doktor. Minsan ang mga sanggol, lalo na't napakabata pa, ay nakakabuo ng isang matinding bond sa kanilang primary caregiver. Kung bigla itong mawala, maaari itong magdulot ng tinatawag nating emotional trauma. Natawa ng mapait si Marco. Emotional trauma? Isa siyang sanggol. Ang kailangan niya lang ay gatas at tulog. Hindi po ganun kasimple, sir. Malumanay na sabi ng doktor. Ang bond na iyon ay konektado sa kanilang pakiramdam ng seguridad, sa kanilang will to live. Ang pagkawala nito ay maaaring magpakita sa mga pisikal na sintomas. Lagnat, pagtangging kumain, paghina. Tumayo si Marco. Hindi niya matanggap ang naririnig. Isang kalokohan. Bigyan niyo siya ng gamot, antibiotics, vitamins, kahit ano. I'm paying you to fix him, mariin niyang sabi. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ng doktor. Sana nga po ay ganoon lang kadali. Pero sa tingin ko, ang hinahanap ng anak ninyo ay hindi gamot. Umuwi si Marco na gulong-gulo ang isip. Pagpasok niya sa nursery, naabutan niya si Brenda na pilit isinusubo ang bote ng gatas kay Leo. Ngunit pilit itong iwinawak ng bata habang umiiyak ng walang tigil. Ang dating malusog na pisngi ni Leo ay humpak na. Ang balat niya ay manilaw-nilaw. Sir, ayaw pa rin po talaga, sabi ni Brenda. Halata ang pagod at iritasyon sa kanyang boses. Akin na. Kinuha ni Marco ang anak. Sinubukan niyang iduyan ito, patahanin. Ngunit lalo lang itong nagwala sa kanyang mga bisig. Tila ba hindi siya nito kilala? Tila ba isa siyang estranghero
Isang kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Ito ang kanyang anak, laman niya at dugo. Ngunit tila mas gusto pa nitong mapag-isa. Subukan mo siyang kargahin, Brenda. Utos niya. Inabot ni Brenda ang bata. Ngunit sa sandaling maramdaman ni Leo ang mga braso ng yaya, mas lalo itong umiyak ng malakas. Isang iyak na puno ng takot. Itinutulak nito si Brenda palayo, gamit ang kanyang maliliit na kamay. Isinoli ni Brenda ang sanggol kay Marco. Nakikita niyo na, sir. Ganyan po siya lagi sa akin. Para bang may galit siya. Hindi kumibo si Marco. Tinitigan niya ang umiiyak na mukha ng kanyang anak. Nakikita niya ang paghihirap dito. Nakikita niya ang pangungulila. Naalala niya ang sinabi ng doktor. Emotional trauma. Naalala niya ang gabi kung kailan payapang-payapa si Leo sa mga bisig ng isang tao. Si Lina. Iwinaksin niya ang isiping iyon. Imposible. Isang katulong lang iyon. Isang babaeng may masamang intensyon. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang anak, na ngayon ay tila sumusuko na sa pag-iyak at pagod, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano kung tama ang doktor? Paano kung ang hinahanap ni Leo ay hindi gamot? Bumalik siya sa ospital kinagabihan. Sinalubong siya ng parehong doktor. Doc, simula niya, nilulunok ang sariling pride. Kung totoo ang sinasabi niyo, ano ang kailangan ng anak ko? Tinitigan siya ng doktor ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Mr. De Leon, ang anak ninyo ay hindi lang nangungulila sa isang amoy o sa isang klase ng gatas. Huminto ito sandali na tila pinipili ang kanyang mga salita. Ang anak ninyo ay nangungulila sa isang ina. Ang mga salitang yon ay tumama kay Marco na parang sampal. Isang sampal na gumising sa kanya mula sa pagkakamanhid na dulot ng pighati at galit. Hindi ang kanyang asawa ang tinutukoy ng doktor. Alam niya iyon. Ang tinutukoy nito ay ang babaeng ipinalayas niya sa gitna ng ulan. Kinabukasan, pumasok si Marco sa kanyang opisina na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang bigat ng pighati, kundi ang bigat ng isang lumalaking pagdududa. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant na si David. David, may ipapahanap ako sa iyo, sabi ni Marco, sinisiguradong walang ibang nakakarinig. Ang pangalan niya ay Lina, dati nating katulong. Okay, sir. Anong address niya? Iyon na nga ang problema, sagot ni Marco. Hindi ko alam. Hanapin mo ang file niya. Kailangan kong malaman kung nasaan siya. Idinagdag niya sa isip, kailangan ko siyang mahanap bago mahuli ang lahat. At David, pahabol niya, gawin mo itong tahimik. Ayokong malaman ng kahit sino, lalo na ni Brenda. Habang nagtatrabaho si David, sinubukan ni Marco na ituon ang sarili sa mga papeles sa kanyang lamesa. Ngunit ang mukha ni Lina at ang iyak ni Leo ang tanging laman ng kanyang isipan. Umuwi siya ng maaga. Nadatnan niyang tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Pumunta siya sa security room. Sa utos ng kanyang kuryosidad, hiningi niya sa gwardiya ang recordings ng CCTV mula sa gabi kung kailan niya pinalayas si Lina. I-rewind mo sa bandang 10:00 ng gabi, utos niya. Pinanood niya ang screen. Nakita niya ang sarili. Nagalit na galit. Nakita niya si Lina na kinaladkad palabas. At nakita niya si Brenda na nakatayo sa likuran niya, na may isang mabilis na ngiti ng tagumpay sa mga labi nito bago ito muling nagpanggap na umiiyak. Kumunot ang noo ni Marco. May mali. I-forward mo sa oras na sinabi ni Brenda na bumaba siya para kumuha ng tubig, sabi niya sa gwardiya. Ilang minuto silang naghahanap sa recordings. Ang lahat ng kamera sa pasilyo, sa hagdanan, sa kusina, walang bakas ni Brenda. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong ng gwardiya. Wala pong na-record na bumaba si Ma'am Brenda sa mga oras na yon.
Mas lalong lumalim ang gatla sa noo ni Marco. Bigla siyang may naalala. May camera sa nursery, tama? Meron po, sir. Pero nag-atubili ang gwardiya. Kinabukasan po. Pagkatapos ng insidente, nag-report si Ma'am Brenda na nag-glitch daw po ang camera sa nursery. Sabi niya, na-corrupt daw po ang file mula sa gabing yon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Marco. Isang glitch? O sinadyang pagbura? Naglalakad siya pabalik sa kanyang silid nang madaanan niya ang kwarto ni Brenda. Bahagyang bukas ang pinto. Narinig niya itong may kausap sa telepono. Oo na, sinabi ko nang padadalhan kita. Pabulong ngunit galit na, sabi ni Brenda. Huwag mo akong tinatawagan dito. Paano kung may makarinig? Basta gawin mo ang sinabi ko. Siguraduhin mong walang makakahanap sa kanya. Naiintindihan mo? Napatigil si Marco sa labas ng pinto. Sino ang kausap nito? At sino ang ayaw niyang pahanapin? Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Brenda. Gulat itong napatingin kay Marco. Sir! Kanina pa po kayo dyan. Sino ang kausap mo? Diretsong tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay matalim. Wala po, sir. Kamag-anak ko lang po, nangungumusta. Mabilis niyang sagot. Ngunit hindi maitago ang kaba sa kanyang mukha. Hindi na kumibo si Marco. Naglakad siya palayo. Ngunit ang pagdududa sa kanyang isip ay isa ng malaking sunog. Pagbalik niya sa kanyang opisina, tumawag si David. Sir, may problema. Sabi nito sa kabilang linya. Ang address na ibinigay ni Lina sa kanyang biodata, peke. Ang mga reference number na nakalista, hindi rin sumasagot. Napahawak ng mahigpit si Marco sa telepono. Anong ibig mong sabihin? Sir, parang sinadya niyang itago kung saan talaga siya nakatira. O baka naman, hindi na tinapos ni David ang sasabihin, pero alam na ni Marco. O baka naman may ibang taong nagsumitit ng pekeng impormasyon para sa kanya. Binaba niya ang telepono, tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Ang babaeng akala niya ay napakadaling basahin ay isa palang multo. Isang anino na sadyang tinago at binura. At habang ginagawa niya ang lahat para hanapin ito, ang taong nasa loob mismo ng kanyang pamamahay ay gumagawa ng lahat para pigilan siya. Biglang nagring muli ang telepono. Si David ulit. Sir, may isa pa po akong nalaman. Tila nag-aalangan ang boses nito. Nag-background check po ako kay Brenda para lang makasiguro at may lumabas po sa record niya mula sa dati niyang trabaho. Ano yon? She was terminated, sir. Natahimik si Marco. Ang dahilan po, child neglect. Ang mga salitang child neglect ay umalingaw-ngaw sa isip ni Marco na parang isang basag na kampana. Lahat ng hinala, lahat ng pagdududa, lahat ng maling pakiramdam, nagkaroon na ng pangalan. Hindi na siya makapag-isip ng diretsyo. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang humanap ng lugar kung saan makakahinga siya. Parang isang multo, dinala siya ng kanyang mga paa sa nag-iisang lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang silid ni Isabela. Mula nang pumanaw ito, pinanatili niyang eksakto ang ayos ng lahat. Ang kanyang mga damit sa aparador. Ang kanyang pabango sa ibabaw ng tokador. Ang mga libro sa tabi ng kanyang kama. Para bang sa pagpapanatili ng ayos ng mga bagay, mapapanatili rin niyang buo ang mga alaala. Umupo siya sa gilid ng kama. Sa bahaging dati nitong hinihigaan, naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaang bumalik ang lahat. Ang tawa ni Isabela. Ang mga pangarap nila para kay Leo. Ang sakit. Laging nandoon ang sakit. Binuksan niya ang kanyang mga mata at ang tingin niya ay napadpad sa bedside table. Sa ilalim ng paboritong libro ni Isabela, may isang bagay na nakatago. Isang leather-bound journal. Ang tala-arawan ni Isabela. Hindi niya ito binuksan mula nang ito'y mamatay.
masyadong masakit, masyadong personal. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang pagkalito, tila tinatawag siya nito. Kailangan niya ng gabay. Kailangan niya si Isabela. Nanginginig ang mga kamay niya nang kunin niya ito. Inalis niya ang alikabok at binuksan sa huling pahina kung saan may sulat. Ang pamilyar na sulat kamay nito, kahit bahagyang nanghihina na, ay nagdulot ng panibagong kirot sa kanyang puso. Binasa niya ang mga huling araw nito sa ospital. Ang pagkasabik na maiuwi na si Leo, ang walang katapusang pagmamahal para sa kanilang anak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At pagkatapos, binuklat niya ang pahina sa pinakahuling sinulat nito. Isang araw bago siya tuluyang magpaalam. Ang mga mata niya ay dumaan sa mga salita at sa isang iglap, tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Mahal kong Marco, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang iiyak. Alagaan mo ang ating munting Leo. Siya ang buhay ko. Siya ang buhay mo. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. May isang babae sa ating bahay. Si Lina, ang ating bagong katulong. Narinig ko ang kwento niya mula kay Manang Fe sa kusina. Kaalis lang din ng anghel niya, Marco, kagaya ng sa atin. Sariwa pa ang sakit sa kanyang puso. Kumunot ang noo ni Marco. Bakit isusulat ni Isabela ang tungkol sa katulong? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Hindi ko alam kung bakit, pero may sinasabi sa akin ang aking puso. Nakikita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit nakikita ko rin doon ang walang katapusang pagmamahal ng isang ina. Isang pagmamahal na naghahanap ng mapagbibigyan. Sino pa ba ang mas mag-aalaga sa anak ko, kundi ang isang ina na nakakaunawa sa pinakamalalim na uri ng pagmamahal at pagkawala. May plano ako, mahal ko. Pagkalabas ko dito, kakausapin ko siya. Hihilingin ko na maging espesyal na tagapag-alaga siya ni Leo. Hindi bilang yaya, kundi bilang isang gabay. Dahil naniniwala ako. Ang mga sumunod na salita ang tuluyang gumawa sa puso ni Marco. Naniniwala akong ang puso lang ng isang ina ang makakapagpagaling sa puso ng isa pa. Nabitiwan ni Marco ang journal. Nahulog ito sa sahig na may mahinang kalabog. Hindi maari. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang dugo ay umalis sa kanyang mukha. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang sigaw niya, ang mga pakiusap ni Lina, ang pagtataboy niya, ang pagbagsak ng ulan, ang pagsara ng gate. Hindi lang siya nagkamali. Hindi lang siya nagpadala sa kasinungalingan. Winasak niya ang huling kahilingan ng kanyang asawa. Sinira niya ang mismong planong ginawa ni Isabela para protektahan ang kanilang anak. Siya mismo ang nagdulot ng sakit na sinubukang iwasan ng kanyang asawa. Anong nagawa ko? Bulong niya sa sarili. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naging isang dambuhalang alon ng pagsisisi. Gumuho siya. Mula sa pagkakaupo sa kama, dumausdos siya paluhod sa sahig. Doon sa sahig ng silid ng kanyang yumaong asawa, humagulgol si Marco de Leon. Isang iyak na hindi niya inilabas kahit noong libing ni Isabela. Isang iyak na mas malalim, mas masakit, dahil ito ay iyak ng isang taong tuluyang nawasak dahil sa sarili niyang pagkakamali. Ang galit na naramdaman niya para kay Lina ay biglang nag-transform. Bawat hibla nito ay naging purong pagkasuklam para sa kanyang sarili. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng hinusgahan niya. Iyon pala ang anghel na ipinadala mismo ng kanyang asawa mula sa langit para bantayan ang kanilang anak. At siya, sa kanyang pagiging bulag, ang nagtulak dito palayo. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa. Pinulot niya ang journal mula sa sahig. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib na para bang iyon na mismo si Isabela. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ngunit ang mga matang natuyo
ay hindi na nagpakita ng kalungkutan. Pinalitan ito ng isang bagay na mas matindi, isang bagay na nakakatakot, isang nag-aapoy na determinasyon. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit may direksyon. Tiningnan niya ang CCTV camera na nakatago sa isang sulok ng pasilyo. Alam na may nanonood sa kabilang dulo. Isang malamig at walang emosyong tingin ang ipinukol niya dito. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isang pangalan na naging sanhi ng lahat ng ito. Brenda. Gumaralgal ang boses niya sa hangin. Isang pangakong puno ng puot. Brenda, bumaba ka. Mag-usap tayo. Ang boses ni Marco sa intercom ay kalmado. Masyadong kalmado. Ito ang nagbigay ng kaba kay Brenda. Ngunit sinunod pa rin niya ito. Naabutan niya si Marco na nakatayo sa gitna ng sala. Ang ilaw lang mula sa isang maliit na lamp sa sulok ang nagbibigay liwanag sa silid. Lumilikha ng mahahabang anino. Nakatalikod ito sa kanya. Nakatingin sa malaking bintana kung saan makikita ang mga ilaw ng syudad. Sir, pinapatawag niyo raw po ako? Tanong ni Brenda. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Dahan-dahang humarap si Marco. Walang emosyon ang kanyang mukha na lalong nagpakaba kay Brenda. May hawak siyang isang folder sa kanyang kamay. Kumusta na ang kamag-anak mo? Panimula ni Marco. Yung tumawag sa'yo kanina. Ayos lang po, sir. Nangangailangan lang po ng pera. Pera para saan? Putol ni Marco. Para manahimik? Para itago ang isang taong ayaw mong mahanap ko? Nanlamig ang buong katawan ni Brenda. Sir, hindi ko po maintindihan. Talaga? Isang sarkastikong nangiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Kung gayon, baka ito maintindihan mo. Inihagis niya ang folder sa mesang nasa pagitan nila. Kumalat ang mga papel sa ibabaw nito. Isang lumang termination paper, isang police report. Ang pangalan ni Brenda ay malinaw na nakasulat doon. Ang kaso, child neglect. Nanlaki ang mga mata ni Brenda. Ang pagkukunwaring inosente sa kanyang mukha ay biglang naglaho na parang bula. Saan? Saan niyo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. Hindi iyan ang mahalagang tanong, Brenda. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Nagkakaroon ng lamig na tila kayang magpayelo ng dugo. Ang tanong ay, bakit ka nagsinungaling? Bakit mo itinago ito sa akin? Dahil hindi na po ako tatanggapin kung nalaman niyo. Depensa ni Brenda. Isang pagkakamali lang po iyon. Hindi na naulit. Hindi na naulit? Humakbang si Marco palapit. Ang kanyang anino ay tila lumamon sa liwanag. Iniwan mo ang anak kong nag-aapoy sa lagnat. Sinira mo ang gatas niya. At pagkatapos ay nagsinungaling ka, sinisi mo ang isang inosenteng tao para pagtakpan ang kapabayaan mo. Sabihin mo sa akin, Brenda, hindi ba yan pag-uulit? Hindi na makasagot si Brenda. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit hindi pa tapos si Marco. Itinaas niya ang isang bagay mula sa likod niya. Ang journal ni Isabela. Ito, sabi niya. Ang boses niya ay basag na sa pinipigilang emosyon. Alam mo ba kung ano ito? Ito ang huling habilin ng asawa ko. At alam mo ba kung anong nakasulat dito? Hindi niya hinintay ang sagot. Nakasulat dito na si Lina. Si Lina ang pinili niya para mag-alaga sa anak namin. Ang babaeng siniraan mo, ang babaeng ipinatapon ko dahil sa mga kasinungalingan mo, siya pala ang sagot sa lahat. Sa puntong yun, tuluyan ng gumuho ang depensa ni Brenda. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong galit at inggit. Bakit siya? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng hinanakit. Ano niyang mayroon sa kanya na wala ako? Isang hamak na katulong lang yon. Samantalang ako ang nandito. Ako ang nag-alaga kay Sir Leo mula nang mawala si Ma'am Isabela. Ako dapat ang kailangan ninyo. Ako dapat ang maging...
Natigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Ang maging ano, Brenda? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Ang maging bagong Mrs. De Leon. Ang katahimikan na sumunod ay sapat ng sagot. Tumawa si Marco. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang puno ng sakit at pagkasuklam. Lahat ng ito, lahat ng paghihirap ng anak ko. Dahil lang sa desperada mong ambisyon, tinalikuran niya si Brenda. Pindot niya ang isang button sa kanyang telepono. Mga gwardiya, pumasok kayo. Mabilis na pumasok ang dalawang gwardiya, ang parehong mga gwardiya na kinaladkad si Lina palabas. Samahan niyo si Miss Brenda palabas ng pamamahay na ito. Utos ni Marco, hindi man lang nililingon ng babae. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa sa kahit anong pag-aari ko habang buhay. Sir, hindi niyo po magagawa sa akin to. Nagpupumiglas na sigaw ni Brenda habang hawak siya ng mga gwardiya. Sir Marco, parang awa niyo na. Pero hindi na nakikinig si Marco. Habang kinaladkad si Brenda palabas, patuloy ito sa pagsigaw. Mga sumpa, mga paninisi, mga salitang puno ng lason. Ngunit para kay Marco, ang mga yon ay ingay na lamang na walang kahulugan. Nang tuluyan ng tumahimik ang bahay, naiwan siyang mag-isa sa dilim. Walang gaan, walang tagumpay. Tanging ang malalim na hukay ng kanyang pagsisisi. Tapos na ang isang laban, ngunit alam niyang ang pinakamalaking giyera ay ngayon palang magsisimula. Ang paghahanap kay Lina. Biglang nagring ang kanyang cellphone, isang numerong hindi pamilyar. Hindi. Ospital. Kinabahan siya. Sinagot niya ito agad. Hello, Mr. De Leon. Boses ng isang nurse sa kabilang linya. Halata ang pagmamadali. Yes, this is he. Sir, kailangan niyo na pong pumunta dito. Si Baby Leo po. Huminto ang nurse na tila naghahanap ng tamang salita. He's not responding anymore. Please come quickly. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat metro sa kalsada ay parang 1 kilometro. Minaneho ni Marco ang kanyang sasakyan na parang isang baliw. Ang mga busina ng ibang sasakyan ay parang mga pamilyar na tunog sa isang malayong panaginip. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mga salita ng nurse. He's not responding anymore. Hindi. Hindi ang anak ko. Hindi siya pwedeng sumuko. Pagdating niya sa ospital, hindi na niya inabala ang pagpark ng maayos. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng kamatayan dahil sa totoo lang, iyon mismo ang kanyang hinahabol. Sinalubong siya ng doktor sa labas ng intensive care unit. Ang mukha nito ay seryoso, walang bahid ng magandang balita. Doc, anong nangyari? Hingal na tanong ni Marco. His vitals suddenly dropped, Mr. De Leon. Malungkot na sabi ng doktor. His heart rate is slowing down. It's as if his body is giving up. Tumingin si Marco sa salamin ng ICU. Nakita niya ang kanyang anak sa loob ng isang incubator. Napakaliit, napakaputla, napapalibutan ng mga tubo at mga makinang walang tigil ang pagtunog. Ang malakas na iyak na dati niyang kinaiinisan ay napalitan ng isang nakakabininging katahimikan. Gawin niyo ang lahat. Pakiusap ni Marco. Ang boses niya ay basag na. Kahit magkano, kahit anong kagamitan, ilipat natin siya sa ibang bansa kung kailangan. Isang buntong hininga ang pinakawala ng doktor. Mr. De Leon, this is no longer about money or equipment. We're doing everything we can. Pero ang katawan mismo ng anak ninyo, ang ayaw ng lumaban. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Kawalan ng kapangyarihan, ang kanyang pera, ang kanyang impluwensya, ang kanyang pangalan. Lahat ay walang silbi. Lahat ay walang kwenta sa harap ng isang munting katawan na unti-unti nang bumibitaw. Habang nakatayo roon, pinapanood ang kanyang anak na nasa pagitan ng buhay at kamatayan.
Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Si David. "Sir," sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. "May balita na po ako pero..." "Ano yon, David? Sabihin mo na." "Sir, ang taong kinakausap ni Brenda sa telepono, nahuli na po namin. Umamin po siya. Pinsan niya pala. Inutusan niya itong hanapin si Lina bago pa natin siya mahanap." "Nahanap niya?" tanong ni Marco. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. "Opo, sir. Nahanap niya." "Nasaan siya?" "David, nasaan si Lina?" Narinig ni Marco ang pag-aatubili sa kabilang linya. "Sir, binigyan niya po ng malaking halaga si Lina. Pinasakay niya sa bus. Pinapunta niya sa probinsya. Sa isang lugar na walang signal. Isang lugar kung saan kahit kailan ay hindi na raw natin siya mahahanap." Ang maliit na kislap ng pag-asa ay namatay. Lahat ng daan ay sarado. Lahat ng pagkakataon ay naubos na. Tumingin siyang muli sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito, na kayang magpatakbo ng isang malaking kumpanya, ay wala man lang magawa para iligtas ang sarili niyang dugo. Pinatalsik niya ang babaeng Lunas. Hinayaan niyang makatakas ang babaeng Lason. At ngayon, ang kanyang anak ang nagbabayad sa lahat ng kanyang pagkakamali. Napaupo siya sa isang upuan sa pasilyo. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Wala na. Huli na ang lahat. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan kung saan ang lahat ng pag-asa ay patay na. Isang ideya ang biglang sumulpot. Isang ideyang desperado. Isang ideyang nakakahiya. Isang ideyang baliw. Pero ito na lang ang natitira sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono. Hindi na numero ni David ang kanyang hinanap, kundi ang numero ng isang tao na kaya niyang utusan na gawin ang imposible. Ang numero ng may-ari ng pinakamalaking TV network sa bansa. Pakihinaan ngayang radyo. Ang ingay. Sigaw ng isang customer sa karinderya ni Aling Nena. Abala si Lina sa pagpupunas ng mga mesa. Ang kanyang mga kilos ay mekanikal na. Sanay na sa paulit-ulit na gawain sa loob ng nakalipas na mga linggo. Ang isip niya, gaya ng dati, ay nasa ibang lugar. Nasa isang nursery room sa Maynila. Biglang tumahimik ang buong karinderya. Hindi dahil sa pinatay ang radyo, kundi dahil ang lahat ng customer, pati si Aling Nena, ay nakatutok sa maliit na telebisyong nakasabit sa pader. Breaking news ang nakasulat sa screen. Hindi ito pinansin ni Lina. Marahil ay tungkol na naman sa politika o sa isang bagong eskandalo. Pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. "Lina, anak, halika rito." Mahinang tawag ni Aling Nena. May kakaiba sa tono nito. Nag-aatubiling lumapit si Lina. Tumingin siya sa TV at ang basahan na hawak niya ay nahulog sa sahig. Nasa screen si Marco De Leon, ngunit hindi ito ang Marco De Leon na kilala niya. Hindi ang makapangyarihang CEO na laging nasa business section ng dyaryo. Hindi ang amo na may matalim na tingin. Ang lalaking nasa TV ay isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot. Ang kanyang buhok ay magulo. May malalalim na eye bag sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang mga matang iyon, puno ng sakit. Puno ng pagsisisi. Nasa isang press conference siya. Ang daming kamera, ang daming mikropono. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya. Ang boses niya ay paos. Hindi ito ang boses ng isang taong mag-uulat tungkol sa stocks. Ito ang boses ng isang taong wasak. "Hindi ako narito ngayong gabi bilang CEO ng De Leon Corp. Narito ako bilang isang ama. Isang amang nagkamali." Natahimik ang lahat. Maging ang mga reporter ay tila nagulat. Huminga ng malalim si Marco
Tila nag-iipon ng lakas. At pagkatapos, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Lina. Ikinuwento niya kung paano nito iniligtas ang kanyang anak. Ikinuwento niya kung paano siya, sa kanyang pagiging bulag, dahil sa pighati, ay naniwala sa mga kasinungalingan. At ikinuwento niya, sa harap ng buong bansa, ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay, ang pagtataboy sa nag-iisang taong makapagliligtas sa kanyang anak. Nasaan man siya ngayon, pagpapatuloy ni Marco, at sa pagkakataong ito, bumuhos na ang mga luha mula sa kanyang mga mata, mga luhang hindi niya pinigilan. Gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang si Lina lang ang kanyang kinakausap sa buong mundo. Ang anak ko, si Leo, ay nag-aagaw buhay. At ikaw lang ang kailangan niya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Ang hinihiling ko lang, parang awa mo na. Bumalik ka. Iligtas mo ang anak ko. Ang imahe ni Marco de Leon, isang taong simbolo ng kapangyarihan at yaman na lumuluhod at nagmamakaawa sa buong mundo, ay isang bagay na hindi malilimutan ng lahat ng nakapanood. Sa maliit na karinderya sa isang malayong probinsya, nakatayo si Lina. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Ang kanyang puso ay pinipiga. Ang galit at sakit na matagal na niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang emosyong mas malakas, habag. Naramdaman niya ang paghihirap ng isang ama, at higit sa lahat, naramdaman niya ang paghihirap ng isang inosenteng sanggol. Dahan-dahang inilagay ni Aling Nena ang kanyang kamay sa balikat ni Lina. Ang mainit na palad nito ang pumukaw sa kanya mula sa pagkatulala. Tumingin si Lina sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Anak, anong gagawin mo? Tanong ni Aling Nena sa isang mahinahon ngunit makahulugang tinig. Ang bawat oras na lumilipas sa pasilyo ng ospital ay parang isang paghila sa kaluluwa ni Marco. Mula nang matapos ang kanyang press conference, ilang oras na ang nakalipas, ngunit wala pa ring nagbabago. Nakatayo siya sa labas ng ICU, isang bantay na walang magawa, habang pinapanood ang mga numero sa monitor ng kanyang anak na patuloy na bumababa. Ang pag-asa na dala ng kanyang desperadong hakbang ay unti-unti na ring namamatay. Marahil ay hindi napanood ni Lina. Marahil ay napanood niya. Panood niya. Ngunit ang sugat na iniwan niya ay masyadong malalim para maghilom. Sino nga ba naman siya para umasa? Napayukoy siya. Ipinatong ang kanyang noo sa malamig na salamin. Patawad anak. Patawad Isabela. Bulong niya sa hangin. I failed both of you. Handa na siyang sumuko. Sir Marco? Isang pamilyar na tinig. Isang tinig na narinig lang niya sa loob ng maikling panahon, ngunit nakatatak na sa kanyang alaala. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakatayo ang isang anino. Habang humahakbang ito palapit sa liwanag, ang anino ay nagkaroon ng hugis ng muka. Si Lina, nakatayo lang si Marco, hindi makagalaw, hindi makapaniwala. Para siyang nakakita ng isang anghel, isang aparisyon. Suot nito ang isang simpleng bestida na halatang hiniram lang. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Ngunit sa mga mata nito, sa kabila ng pagod sa mahabang biyahe, ay may isang liwanag na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Nang makarating si Lina sa harap niya, walang nagsalita. Tanging ang mga mata nila ang nag-usap. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Lina ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, ang desperasyon. At sa mga mata ni Lina, nakita ni Marco ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na hindi siya karapat-dapat. Pag-unawa, patawad.
Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa bibig ni Marco. Isang salitang hirap na hirap, ngunit buong puso. Hindi sumagot si Lina. Sa halip, isang bahagyang tango lang ang kanyang isinukli. Isang tango na nagsasabing, "Naiintindihan ko, nandito na ako." Dumating ang doktor, dala ang isang set ng scrub suit. "Miss, Lina, salamat sa pagdating mo. Kailangan mong magsuot nito bago pumasok." Mabilis na nagbihis si Lina. Habang naglalakad siya patungo sa pinto ng ICU, tila bumagal ang lahat. Ang bawat tunog ng makina, ang bawat yabag sa sahig. Pumasok siya sa silid. Doon, sa gitna ng mga kawad at aparato, nakita niya ang munting sanggol. Mas maliit, mas maputla kaysa sa huli niyang pagkikita. Napakagatlabi siya para pigilan ng isang hikbi. Umupo siya sa tabi ng incubator. Sa pahintulot ng nurse, maingat niyang ipinasok ang kanyang kamay sa maliit na butas nito. Hinawakan niya ang munting kamay ni Leo. Malamig. "Leo!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay malambing. Nandito na ako, anak." Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At nagsimula siyang umawit. Isang simpleng oyayi. Ang parehong oyayi na kinakanta niya para sa kanyang nawalang anghel. Isang awit na puno ng pagmamahal, puno ng pangungulila, puno ng pag-asa. Sa labas, nakatingin si Marco, kasama ang doktor at mga nurse. Ang lahat ng kanilang atensyon ay nasa mga monitor. Sa una, walang nangyari. Ngunit pagkatapos, isang mahinang blip ang narinig nila. Ang numero ng heart rate ni Leo, na kanina'y nasa peligrosong mababang antas, ay bahagyang tumaas. Isa pang blip. At isa pa. Tila isang himala. Sa bawat nota ng oyayin ni Lina, ang mga vital signs ni Leo ay unti-unting bumabalik sa normal. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay dahan-dahang nanunumbalik. Napatakip ng bibig ang mga nurse. Maging ang doktor ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagpatuloy si Lina sa pag-awit. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luha para sa batang nawala at mga luha para sa batang unti-unting bumabalik. At pagkatapos, isang bagay na mas kamangha-mangha ang nangyari. Ang mga talukap ng mata ni Leo ay bahagyang kumilos. Dahan-dahan, dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Mga matang matagal nang nakapikit sa kawalan. Tumingin siya ng diretso kay Lina. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi isang iyak, isang ungol, isang tunog ng pagkilala. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at malungkot na mga pasilyo ng ospital ay napalitan ng sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng mansyon ng mga De Leon. Ang dating nakakabinging katahimikan ng bahay ay napalitan na ng isang tunog na matagal nang hinahanap ni Marco, ang masayang tawa ng isang sanggol. Si Leo ay hindi lang gumaling. Siya ay lumaking isang bibo at malusog na bata. At sa bawat sandali ng kanyang paggising, isang tao lang ang kanyang hinahanap. Isang tao lang ang nakakapagpatahan sa kanyang pag-iyak. Isang tao lang ang nakakapagpatawa sa kanya ng malakas. Si Lina. "Mama, Mama." Iyon ang unang salitang natutunan niyang bigkasin habang itinuturo ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Hindi na pinilit ni Marco na itama ito. Dahil sa puso nilang lahat, iyon ang katotohanan. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, pinanood ni Marco ang dalawa mula sa malayo. Nakaupo si Lina sa damuhan, habang si Leo ay paulit-ulit na sinusubukang abutin ang kanyang buhok. Tumatawa sa tuwing nagtatagumpay ito. Ang eksenang iyon, simple, payapa, at puno ng pagmamahal, ay isang bagay na akala ni Marco ay hindi na niya muling masasaksihan. "Lina," tawag niya habang lumalapit.
Tumingala si Lina, isang ngangiti sa kanyang mga labi. Sir Marco. Marco na lang, sabi niya, isang pakiusap. Matagal na tayong hindi amo at katulong. Umupo siya sa damuhan, hindi kalayuan sa kanila. Gusto kitang kausapin. Tungkol saan po? Marco? Huminga siya ng malalim. Nag-aalok ang mga abogado ko ng malaking halaga bilang danyos sa lahat ng nangyari. Isang halagang sapat na para makapagsimula ka ng kahit anong buhay na gusto mo, kahit saan mo man gusto. Ang ngiti sa mukha ni Lina ay unti-unting nawala. Napayuko siya at hinaplos ang buhok ni Leo. Pero, pagpapatuloy ni Marco, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng pag-aatubili, puno ng takot na muling magkamali. Hindi iyon ang gusto ko, hindi iyon ang kailangan namin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lina. Ang gusto kong ialok sa'yo ay hindi pera. Ito ay isang pakiusap. Manatili ka rito, Lina, sabi niya. Hindi bilang yaya, hindi bilang katulong. Manatili ka rito bilang pamilya, bilang ina ni Leo. Ang mga mata ni Lina ay napuno ng luha. Pero, paano ang sasabihin ng ibang tao? Isa lang akong, wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Putol ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Natutunan ko na ang leksyon ko sa pinakamasakit na paraan. Ang mahalaga ay kung ano ang tama. At ang tama ay ang manatili ka sa tabi ng anak mo. Sa isang sulok ng dyaryo, ng araw na yon, may isang maliit na balita. Si Brenda, ang dating yaya, ay nahatulan ng korte dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya, kabilang na ang child endangerment at perjury. Ngunit para kina Marco at Lina, iyon ay isang sarado ng kabanata. Ang kanilang atensyon ay nasa hinaharap. Hindi agad sumagot si Lina. Tumingin siya kay Leo na ngayon ay payapang nakasandal sa kanyang dibdib. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa batang ito, natagpuan niya muli ang bahagi ng kanyang sarili na akala niya ay namatay na. Nag-angat siya ng tingin kay Marco, isang ngiti. Sa pagkakataong ito ay puno ng kapayapaan at pagtanggap ang sumilay sa kanyang mga labi. Dito lang ako, bulong niya. Dito sa tabi ng anak ko. Tumayo si Marco. Inilahad niya ang kanyang kamay, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kasama. Tinanggap ito ni Lina. At habang tinutulungan niya itong tumayo, si Leo, na nasa gitna nilang dalawa, ay tumawa ng malakas na tila sinasangayunan ang pagsilang ng isang bagong simula. Mula sa bintana ng mansyon, pinanood sila ng alaala ni Isabela. Ang kanyang huling habilin na dumaan sa apoy ng pagkakamali at sakit ay sa wakas ay natupad. Ang pamilyang binuo nila ay hindi perpekto. Ito ay isinilang mula sa trahedya, hinulma ng pagsisisi at pinagbuklod ng isang pag-ibig na hindi nakabase sa dugo, kundi sa isang bagay na mas malakas pa, ang pagpili na magpatawad, magsimulang muli at magmahal ng walang anumang kondisyon. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni Marco, Lina at ng munting anghel na si Leo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Bawat kabanata ng kwentong ito ay isinulat ng may kasamang pagninilay-nilay at sa bawat pag-iyak at pagbangon ng ating mga bida, ramdam ko rin ang bigat at ang saya na kaakibat nito. Naging isang paglalakbay ito hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa akin bilang inyong manunulat. Ang kwento ni Marco at Lina ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay isinisilang mula sa mga pagkakamali. Minsan, ito ay sinusubok ng mga mapanghusgang mata. At madalas, ito ay nangangailangan ng isang bagay na napakahirap ibigay.
ang kapatawaran. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na nag-ugat sa sakripisyo, pag-unawa at pag-asa ang siyang laging mananaig. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon na ang isang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa puso na handang mag-aruga at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Kung mayroon mang aral o damdamin na tumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagsulat ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Muli, mula sa inyong lingkod, maraming salamat sa paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod nating kwento.